Best motorcycle ba ang hanap mo? Ngayong taon ay inilabas na ang 10 sa pinakamagandang bilhing commuter bike na talaga namang matipid, matibay at pangmatagalan. Ang mga motorsiklong ito ay sulit na sulit lalo na kung naghahanap ka ng mumurahing motorsiklo na siguradong maaasahan. Yan ang iisa-isayin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Honda Click 160 ay isa sa mga popular choice scooter category at isa rin sa mga inabangan mula sa Honda Company na nagbigay ng magandang performance, fuel efficiency at durability. Ang motor na ito ay binansagan na game changer scooter mula sa modernong exterior at sa mga makabagong amenities. At kung bakit tinaguri ang isa sa pinaka-practical bilhin, hindi lang dahil mula sa kilalang brand, ang motor kasi ay nagbibigay din ng magandang performance, matibay na katangian at mas upgraded na features. Isang 157 cubic centimeter na displacement na gumagamit rin ng 4-stroke, 4-valve single overhead cam, liquid cooled at ESP Plus engine technology. May fuel supply na program fuel injected at gumagawa ng maximum output na 15 horsepower sa kada 8,500 RPM, habang ang maximum torque nito ay nasa 13.8 Nm sa kada 7,000 RPM. Ang top speed nito ay umaabot ng mahigit sa 110 km/h at may fuel consumption rate mula 43 to 45 km per liter. Isa sa magandang features ng modelong ito ay ang pagkakaroon ng full LED lighting system. Meron itong USB port charging system, mga console packet at malaking underseat compartment para sa mga gamit. Nilagyan na rin ito ng digital instrument panel na may kasamang idling stop system at safety features na anti-lock braking system. Tumitimbang itong motor ng 116 kg at may seating height na 778 mm. Ang ground clearance size nito ay nasa 138 mm at may fuel tank na 5.5 liter. Nagkakahalaga sa estimated price na 116,900 pesos sa Pilipinas ngayon. Yamaha Aerox 2025 ay isa sa pinakamagandang contender ngayon ng brand, lalo na sa pinakabagong upgrade nitong modelo. Itong 2025 Yamaha Aerox ngayon ay kilala na sa tawag na Aerox Alpha na mas lalong nagpatibay sa imahe ng brand, lalo na sa mga enthusiast nito. Ang bagong modelo ngayon ay may bagong performance, dala ng 155 cubic centimeter na engine displacement nito na ikinabit sa bagong YECVT type transmission na may kasama pang mga riding modes, makabagong digital display na may kasama ring smartphone connectivity at lahat ng ilaw ay compact ng LED lighting system. At isa rin sa mga upgraded features ng modelong ito ay ang pagkakaroon ng new TFT display instrument cluster at mas in-improve na safety measure sa pagkakaroon ng dual disc type braking system na may kasamang single channel anti-lock braking system. May tatlong klaseng variant din ito na pagpipilian, gaya ng standard variant nito, ang Cyber City variant at ang turbo variant nito na talaga namang mas naging highlighted dahil sa makabagong exterior design at mas advanced features na pinapagana pa rin ng 155 engine displacement na may 4-stroke 4-valve liquid cooled at blue core technology at gumagawa ng 15.4 horsepower at 8,000 RPM at maximum torque na 14.4 Nm sa kada 8,000 RPM. Ang makabagong transmission nito na YECVT ay may downshift control at may riding moods gaya ng sport at touring driving mode. Nagbibigay dito ng pangkaragdagang lakas ng acceleration mula sa mababa hanggang sa pinakamataas. Kaya naman itong bagong Yamaha Aerox Alpha ay hindi ka bibitinin kahit pa sa matatarik na klase ng kalsada. Gumagawa ito ng bilis mula 120 km/h hanggang 128 km/h. Ilan sa mga nagpaganda sa exterior design nito ay ang pagkakaroon ngayon ng makabagong LED headlights na naka-integrated na ang mga turn signal lamp indicator kasama ang daytime running light nito. Bago rin ang design ng naka-LED taillights nito. At mas naging accessible din ang makabagong TFT display instrument cluster na nagbibigay ng mas maraming info, different moods, mga notification kasama ang smartphone connectivity features nito. Ngunit niretain pa rin ng brand ang kanilang YE connectivity features na mas in-upgrade nga lang ngayon na nagbibigay ng mas magandang navigation para sa real-time direction at mga maintenance recommendation. Isa sa pinakamagandang bilhin kung gusto mo ng complete package ay ang pinaka-top end variant nito
na may smart keyless ignition na at answer back system. May USB port charging system na rin ito, idling stop system at built-in hazard lamp para sa lahat ng variant. Gumagamit pa rin ng front telescopic fork suspension at mas inimprove naman na rear suspension na may sub-tank na nakasama ang dual shock absorber na may coil spring. Sa overall look design exterior nito ay mas na-refresh ang paboritong scooter kasama ang distinctive design nito na may magagandang color combination para sa premium look at makabagong appearance nito. Ngayong 2025 kakalabas lamang sa bansa ng bagong Yamaha Aerox Alpha na nagre-range mula sa estimated price na 125,000 hanggang 160,000 pesos sa Philippine market. Honda ADV 160 ang isa sa mga nag-trend na motorsiklo ng Honda sa iba't ibang bansa na kung saan ay ginaya rin ng ilang mga competitor brand ang mala super sport scooter design nito. Ang ADV ang isa sa pinakamagandang dual sport bike scooter ngayon na mas murang presyo kung naghahanap ka ng isang motorsiklo na pwede sa mga sementado at pwede rin sa mga bababato. Ang ADV bagamat marami ang hindi nakaka-afford ay isa pa rin sa may tuturing pinakamabiling motorsiklo ng Honda sa iba't ibang bansa sa Asia sapagkat dala ng modelong ito ang mga pangunahing features na kadalasang hinahanap ng marami gaya ng pagkakaroon ng mga LED lighting system na headlight, taillight, daytime running light at mga signal light kasama ang mga modern safety features nito na anti-lock braking system, HSTC o Honda Selectable Torque Control at engine side stand kill switch. Ang modelong ito ay ang kauna-unahang nagbigay ng magandang impact sa lahat ng mga commuter na walang balak dati magmotor. Sapagkat ang Honda ADV kasi ay hindi lang moderno, ay may maganda pang disenyo at pormahan na pinapagana ng 160cc engine displacement, naka-liquid cooled 4-stroke 4 valves at PGMFI fuel supply system na gumagawa ng malakas na maximum power output na 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM at maximum torque na 14.8 Nm sa kada 6,500 RPM na ayon na rin sa rate ng mga nakagamit, ito'y umabot sa bilis mula 120 to 127 km per hour na hindi sapat ang performance kung hindi sinamahan ng malaking fuel tank na 8 liters at kumukonsumo rin ng matipid na umaabot ng 45 km per liter. Ilan sa mga bagay na magugustuhan mo rin sa modelong ito ay ang pagkakaroon ng malapad na seats, mataas na tindig na may 780 na seating height at ground clearance size na 165mm. Complete package na rin itong modelo na bagay sa mga long drive trips gaya ng pagkakaroon ng maluwang na underseat compartment storage at mga console pocket na sinamahan ng USB port charging system at naka-digital na instrument meter cluster. Dito sa bansa ay nagkakahalaga ito ng 164,000 pesos. Pero may bagong update na itong Honda ADV na inilabas na sa bansang Indonesia na posibleng mabili na rin natin sa mga susunod na taon. Suzuki Bergman Street 125 na isa sa mga unang scooter ng Japanese motorcycle brand na Suzuki dito sa Pilipinas. Ang Bergman Street ay isang affordable na scooter ng Suzuki brand na may sobrang tipid din kumonsumo ng fuel na kung saan ang mahigit sa 5 litrong fuel tank nito ay kayang umabot sa 300 km na layo bago maubos. Ang Bergman Street ay inihanay sa mga segment ng maxi scooter dahil sa komportableng seating position nito na naihahambing rin kadalasan sa Yamaha NMAX. May malapad na seat type, malawak na footrest at malaking underseat compartment storage para sa mga gamit. Nilagyan rin itong motor ng modernong features gaya ng digital meter panel gauge, LED taillights, USB port charging system at combination braking system para sa ligtas na pagpipreno. Itong Bergman Street ay pinapagana ng isang 124 cubic centimeter engine displacement na nilagyan ng 4-stroke single overhead cam 2 valves na kayang gumawa ng 6.4 kW sa kada 7,000 RPM at 10.2 Nm na umaabot naman sa bilis na 110 km per hour. Bagamat may katamtamang bilis itong modelo at hindi pa madalas ang pag-upgrade, ay masasabi pa ring popular choice ito ng marami, lalo na yung mga nagtitiwala sa kakayahan ng Suzuki pagdating sa magandang fuel economy. Nagkakahalaga ang presyo nito ngayon mula sa estimated price na 82,900
to 90,900 pesos ang Honda Navi 2025. Matagal-tagal na rin sa merkado ang Honda Navi, isang motorsiklo na kilala hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kapatid ito ng Honda Groom at MSX 125 na inilabas na sa mga bansang Europa at Amerika, nakilala sa kanilang mini bike revolution. Sa bawat taon itong Navi ay patuloy na ina-update para makasabay sa modernong panahon, at ngayong 2025, itong Honda Navi ay muli na namang nagpakitang gilas na kung saan mas pinaastig ang disenyo nito at mas pinahusay ang performance at mga features, kaya mas marami ng dahilan ngayon para piliin mo ang motor na ito. Maliit pero may matapang na dating, bagay sa mga kabataan at young at heart. Available ito ngayon sa bansa sa iba't ibang kulay gaya ng Ranger Green, Pearl Night, Star Black, Banana Yellow at Red. Nako-customize din ang front body panel nitong motor na may built-in utility compartment sa ilalim ng tangke. Subok na ang motorsiklong ito sa maraming panahon, kaya maging ang performance nito ay hindi nagpapahuli. Sa pamamagitan ng engine nito na may 109.2 cubic centimeter na displacement, naka-air-cooled single-cylinder engine na galing pa sa Honda Beat at Dio, kaya siguradong matipid, matibay at tested sa kalsada ng Pilipinas. Ang maximum power output na nagagawa nito ay umaabot sa 7.89 horsepower sa kada 7,500 RPM at maximum torque na 8.94 Nm sa kada 5,500 RPM. May transmission type itong Honda Navi na B-Matic CVT, walang clutch at swak sa baguhan, habang ang fuel consumption rate ay umaabot sa 60 to 65 km per liter depende sa pagmamaneho. Magaan daw at maneuverable itong motorsiklo na tumitimbang ng 104 kg lang, madaling i-handle kahit sa mga first time riders. May seating height ito na 765 mm, swak para sa average height ng mga Pinoy. May wheelbase size na 1,286 mm, kaya mas stable sa daan at mas maliksi sa masisikip na skinita. Simple pero practical na built itong Honda Navi. May front and rear brakes ito na sapat para sa city use at madaling i-maintain. Tubeless ang tires, mas ligtas at mas convenient kung sakaling maplat. Bagamat may kaliitan itong motor, meron naman itong fuel tank na 3.5 liters ang full tank, at mapapagana mo ang motor na ito sa alinmang kick-starting at electric starting option. Bagong styling at accessories ready, mas moderno ang headlight at panel layout. Naka-analog nga lang ang instrument panel pero minimal digital touch na rin. Sa kabuuan itong Honda Navi 2025 ay isang motorsiklong may tuturing na game changer sa entry-level segment nito. Isa itong kombinasyon ng kakaibang disenyo, subok na makina at praktikal na gamit para sa mga rider na nais magkamotor na hindi lang basta pang araw-araw kundi may sariling karakter. Ito'y perpekto para sa estudyante, baguhan, delivery riders o kahit sino mang nagnanais ng affordable, matipid at unique na motor na swak sa masisikip na kalsada at sobrang busy na buhay sa lungsod. Ang suggested retail price nito sa Pilipinas ngayon mula sa 55,900 pesos hanggang sa 63 to 65,000 pesos depende sa branch at dealer na pagbibilhan mo. Honda PCX 160 2025 model. Sa mundo ng motorsiklo, ang mga automatic scooter ay ikinategorya bilang pangunahing transportasyon sa loob ng syudad. Yung tipong para sa mga taong naghahanap ng mas madaling paganahing motor at mas madaling dalhin sa kung saan-saan paman. Gaya ng kakalabas lamang motor ngayon ng Honda sa bansa, ang bagong Honda PCX 2025 model. Isang malusog na forma ng scooter na may dalang panalong performance, matipid kumonsumo, komportable at mas moderno. Aagaw agad sa atensyon mo ang naglalakihang mga ilaw nito sa harap at likod, gaya ng sharply styled LED headlamp, LED taillight kasama mga LED type turn signal light indicator. Nilagyan din ito ng malapad at sapat na faded na upuan na idinisenyo para sa parehong comfort at mas magandang control ng rider. Tinatawag itong modelo ngayon na PCX 160 Road Sync type, na kung saan ay nilagyan ng makabagong features para sa phone connectivity at navigation system. Naka-smart keyless entry na rin itong modelo na may anti-theft alarm at answer back key system, kasama ang TFT display instrument cluster nito na nagbibigay ng mas malinaw at informative na mga sign at notification na magagamit ng bawat rider, habang ang buong body at fairings ay sinusuportahan ng matibay na chassis frame kasama ang mga suspensions nito sa front na naka-telescopic fork at rear suspensions na dual shock with coil spring at may kasama na ring pressure canister. Nilagyan rin ito ng parehong disc braking system na front and rear at may kasamang anti-lock braking system for additional
safety features. Para naman sa off-road ride condition, itong bagong PCX Road Sync ay sinamahan din ng traction control system na nagpapanatili ng traksyon at nagpiprevent sa mga pagkaskid ng gulong. Sinamahan din ito ng built-in hazard lamp, pass switch, side stand kill switch, engine check warning, USB Type-C port at ng mga storage space compartment gaya ng dalawang console pocket at underseat storage. Ang nagpapagana pa rin sa bagong Honda PCX Road Sync ay ang 157 cubic centimeter na displacement capacity nito na may single cylinder 4-stroke 4-valve, liquid cooled at automatic transmission type na gumagawa ng maximum output na 15.8 horsepower at 14.7 Nm ng torque. Pinapaganda ang kabuuang performance sa pamamagitan ng engine ESP Plus technology kasama ng PGM-FI na fuel supply system. Kaya ang kabuuang bilis ay umaabot ng 125 km/h at fuel consumption rate of 46 km per liter. Malayo-layong biyahe at marami-rami ring lugar ang mararating mo gamit ang bagong sasakyang gawa ng Honda na hindi lang pinalakas at pinaganda ang forma, pinanatili pa rin ang magandang kalidad, efficiency na may dagdag pang modernong amenity sa sulit na presyo mula sa 133,900 pesos hanggang sa 154,900 pesos sa Pilipinas ngayon. Mula sa Kymco Motorcycle brand, ang Skytown 150. Noong nakaraang taon ang isa sa naging break-in ng Kymco Motorcycle Philippines para tangkilikin ng maraming Pilipinong naghahanap ng medyo kakaibang mga motorsiklo at scooter na nag-aalangan sa pormahan ng ilang mga Japanese brand. Ngunit nasisiyahan sa makabagong uri ng motorsiklo mula sa kakaibang disenyo at nilalaman, may kalidad na aasahan at may presyo na abot kaya lang. Ang Kymco ay patuloy na ring nakikilala sa iba't ibang bansa sa Asia at sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. Itong Taiwanese brand motorcycle manufacturer na nagpakilala sa masa ng kakaibang lasa ng motorsiklo ang may lakas na handang sumabay sa mga Japanese at European brand. Kaya ng Kymco KRB 180 scooter na sumikat sa pagiging malakas at pagkakaroon ng agresibong pormahan nito. Para sa marami ay talagang may unique identity. At ang kalalabas lamang din na Ding R150 ay nagpabilib na rin sa maraming Pilipino sa dalang mga katangian nito. Ngayon sa panibagong yugto ng brand sa motorcycle scooter world ay naglabas na naman muli ng kanilang isa pang bagong pambatong motor ngayong buwan lamang na ito ay tinatawag na Kymco Skytown 150. Isang adventure type na may pagka-maxi scooter na klase na tiyak na aagaw sa atensyon ng maraming nagbabalak bumili ng isang bagong motorsiklo. Ang kakaibang estilo nito na inilihi sa porma ng karamihan, dala ng malapad na hugis na itsura nito, mas pinataas na windscreen protector at kakaibang disenyong mala big bike na appearance na may dalang ilang mga modern features. Kasama ang reliable na mga suspensions ay tiyak na dadalhin ka ng modelong ito sa kung saan mo man naisin. Meron itong mga naka-LED type na klase ng mga ilaw gaya ng split type LED headlamp at tail lamp maliban sa mga turn signal lamp indicator na naka-bulb pa. Sinamahan pa ng malaking digital instrument console meter funnel gauge para sa malinaw na readout ng rider habang nagbabasa ang mga impormasyon na lumalabas dito. Ang motor na ito ay sagana rin sa mga convenient features gaya ng pagkakaroon ng mga console pocket sa harapan at lagayan ng maliliit na gamit kasama ang underseat compartment storage at nasa harap na rin ng lagayan ng fuel. At pagdating sa comfort, nilagyan din ito ng malapad na pillion seat para sa dalawang tao. Magagandang klase ng suspensions gaya ng telescopic front fork suspensions, dalawang shock absorber na may kasamang coil spring. Ang parehong mga braking system nito sa harapan at likod ay naka-disc type na rin na klase. Medyo naging maporma sa lapad ng mga gulong na may kabuang sukat sa front na 110/70R14 at 130/70R30 naman sa rear. Tubeless tires na rin ito at naka-alloy wheel mags pa. Kaya ang ground clearance nito ay mas tumaas din. At pagdating naman sa engine, itong Kymco Skytown ay pinapagana ng 150 cubic centimeter displacement capacity at may kasamang single cylinder, 4-stroke, 4 valves at single overhead camshaft engine. Okay na sana ang lahat. Yun nga lang pagdating sa cooling system, ito ay naka-air-cooled type pa lamang din mga kaibigan na medyo downside pa nito. Pero ang fuel supply ay fuel injected type naman .
Ang mill nito ay pinare sa isang automatic centrifugal dry type CVT transmission na gumagawa ng maximum output na 11 horsepower sa kada 7,500 RPM at 11.9 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Meron itong bilis na umaabot ng hanggang sa 110 km per hour na sa tingin ko ay pwede na rin naman. Ang modelong ito ay nilagyan din ng 7 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo sa matipid na paraan na umaabot ng 36.5 km per liter. At dito na tayo sa medyo exciting part nitong motor. Ang pagkakaroon ng modernong mga features. Bukod kasi sa mga naka-LED type na ng mga ilaw, naka-digital na instrument meter panel gauge, itong motor ay nilagyan din ng USB port charging ready para magsaksak kanal lang ng cord para mag-charge. Sinamahan din ito ng mga advanced safety features gaya ng anti-lock braking system sa brake, isang traction control para sa off-road ride condition, at engine check warning na nagpapaalala sa mga kondisyon ng makina nitong motor, lalo na kung nagkakaroon ng malfunction. Ang passing light switch at side stand kill switch ay pangkaragdagan din sa safety features nitong motor. Kinakailangan din natin lalo na sa panahon ngayon na mas nagiging advanced na tayo sa maraming bagay. Pagdating sa dimension, ang kabuang timbang nitong motor ay umaabot ng 126 kg at meron itong seating height na 77 cm. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 118,500 pesos. Honda Giorno Plus. Itong Honda Giorno Plus 125 ay isa sa pinakakapansin-pansing classic scooter na bagong dating sa merkado ng Pilipinas. Bukod sa abot kayang presyo nito kumpara sa ibang brand na nasa parehong entry-level retro scooter category, dala rin nito ang isang mas premium na disenyo at mas compact na body styling na umaangkop sa mabilis na pamumuhay ng maraming Pilipinong commuter. Ang commuter bike na ito ay hindi lang mala old school ang disenyo. Ito ay isang modernong scooter na isinaktos sa panlasa ng mga fashion forward na Pilipino. Ang all-new Giorno Plus ay idinisenyo upang pagsamahin ng classic at makabagong technology na nagbibigay ng pambihirang performance at mga features na makikita rin sa mas matataas na modelong motorsiklo. Ang makina nito ay pinapagana ng isang 125 cubic centimeter engine displacement na may 4-valve liquid-cooled ESP Plus engine technology at fuel supply na PGM-FI na kumukumpleto sa bawat hataw at arangkada ng makina nito at tumutulong rin sa pagtitipid ng konsumo ng gasolina nito. Ang mga technology ito ay katulad ng mga makina ng mas mga kilalang modelo ng Honda gaya ng Click 160, Airblade 160, ADB 160 at PCX 160. Ang paggamit ng ESP Plus engine ay nangangahulugang mas matipid sa gasolina, mas malinis sa emisyon at mas maayos ang acceleration nitong motor. Bagay na inaasahan ng mga riders na pinapahalagahan ng parehong disenyo at comfort. Pagdating sa exterior, idinisenyo itong Honda Giorno Plus para maging madaling gamitin sa araw-araw pero hindi tinipid sa mga aesthetic. Gaya ng modern retro design na LED ring headlights nito, matibay at eleganting bodyworks, wide and comfortable seat para sa mas relax na biyahe, may kasama pang USB charging port, digital instrument panel at smart key system. May mga combination braking system din ito para sa ligtas na pagpipreno. Bukod pa rito, may malaki itong underseat storage up to 30 liters na kayang maglaman ng helmet o personal na gamit at luggage hook para sa dagdag na gamit na isasabit. Na kung saan pagdating naman sa performance at fuel efficiency, ang Honda Giorno Plus ay kayang gumawa ng maximum power output mula 11.3 horsepower at 8,750 RPM at maximum torque na 11.6 Nm sa kada 5,250 RPM. Ang top speed nito ay humigit kumulang sa 90 to 95 km per hour. May fuel consumption rate ito na tinatayang umaabot sa 40 to 47 km per liter depende sa kondisyon ng kalsada at style ng pagmamaneho. Ang lahat ng mga components nito ay nakapaloob sa isang magaan at compact na chassis nito na may seating height na 780 mm at tumitimbang ng 116 kg na perpekto para sa mga baguhan, babae o kahit sa veteran riders na naghahanap ng comfort at madaling kontrol. Kaya naman kung isa kang commuter na nais magkaroon ng stylish pero practical na scooter, gusto ng classic look na may modernong features at kailangan ng daily ride na fuel efficient at comfortable, itong Honda Giorno Plus ang bagay sa'yo na may estimated price na 101,900 pesos sa Pilipinas. Suzuki Access 2025 model.
Isa sa mga pinakamatibay na pundasyon ng Japanese brand gaya ng Suzuki ay ang mga scooter category na siyang mas tinatangkilik ngayon ng marami. Dahil sa mga modernong features, reliable specs, mas komportable, affordable at madaling paganahin. Kaya naman sa paglabas ng mga bagong motor mula pa rin sa mga kilalang brand gaya ng Suzuki ay talaga namang mas inaabangan din ng marami. Gaya na lamang ng darating na modelo ngayon ng brand dito sa Pilipinas, ang bagong retro scooter na Suzuki Access 125cc 2026 model ay magiging bagong contender ng ilang mga brand gaya ng Yamaha at Honda. Isa sa mga highlight ng motor na ito ay ang kanyang panlabas na disenyo na kung titingnang mabuti ay halos kawig na rin ng ilang mga sikat na modelo sa city. Gaya ng Vespa, Lambretta at ang kalalabas lang din na Honda Giorno Plus. Ang modelong ito ng Suzuki ay 18 years nang namamayagpag sa Indian country at ngayon sa bagong update nito ay mas in-improve, ginawang mas stylish at finally bago matapos ang taong ito ay ilalabas na rin dito sa Pilipinas ngayon. Ang Suzuki Access ay may classic look na perpekto para sa mga Suzuki rider, new generation at mga estudyanteng naghahanap ng mas stylish, matipid moderno ngunit hindi nalalaos ang disenyo. Meron itong ilan sa mga ipinagmamalaking features gaya ng pagkakaroon nito ng 5.3 liter na fuel tank na mas malaki kumpara sa marami at mas malaki rin ang storage capacity nito na may 24.4 liter na may kasama pang utility hook at dual front pocket para sa mas maliit na gamit gaya ng cellphone at iba pa. At syempre bukod pa dyan, itong Access 125 ng Suzuki ay nilagyan rin ng makabagong display at connectivity features na wala pa sa ilang mga motorsiklo. Gaya ng pagkakaroon nito ng 4.2-inch TFT display instrument cluster na may kasamang advanced features gaya ng turn-by-turn navigation alerts na kung saan makikita mo rin dito ang weather, SMS at call alert mula sa cellphone gadget sa pamamagitan ng Bluetooth connectivity features na may kasama pang Suzuki Ride Connect app integration para sa dagdag na info gaya ng fuel consumption, service reminders, renewal alerts at ambient weather info. Nasa murang halaga nitong Access ay talaga namang nakakabilib din na mas high-tech at upgraded pa ito kumpara sa ilang mga brand competitor nito. Ay nilagyan din ito ng LED headlamps na may kasamang LED daytime running light at LED taillights. Meron ito ngayong hazard light switch, passing switch at brake lock para sa dagdag na security. Pagdating sa details ng external design nito, ang Access ay may mas mahabang ergonomic seat type at mas relaxed na pillion posture. Para sa rider at passenger comfort, may ground clearance itong motor na 160mm para sa mga road hazard gaya ng speed bumps, malulubak at matutubig na kalsada. May tatlong klaseng variant itong modelo na pagpipilian, depende sa iyong kakayahan at kagustuhan. Ang pinakamura ay ang standard variant nito. Pangalawa dito ay ang Special Edition at ang pinakamataas na variant naman ay tinatawag na Ride Connect Edition na pare-parehong pinapagana ng pinagkakatiwalang makina na 125cc engine displacement capacity, naka single cylinder 2-valve, 4-stroke single overhead cam at air-cooled type na cooling system. Sinamahan ito ng OBD 2B emission compliant na kinabit sa isang CVT type transmission at gumagawa ng 8.4 horsepower at 6,500 RPM at maximum torque na 10.2 Nm at 5,000 RPM na lakas. Tumitimbang itong motor ng hindi bababa sa 103 to 106 kg at dahil dyan ay tumatakbo ito sa bilis na 95 km per hour na may katipiran din pagdating naman sa fuel consumption dahil umaabot ito mula 50 to 52 km per liter. May taas ang dimension nito na 773mm na ngayong October daw sa susunod na buwan ito ilalabas sa bansa. Nag-range mula sa estimated price na 47,952 pesos sa pinakamababang variant nito hanggang sa pinakamataas na may estimated price naman na 57,120 pesos. Ang mga presyo na yan ay hindi pa official. Ito ay batay sa conversion mula India na posibleng madagdagan pa sa tax insertion at importing. Yamaha NMAX Turbo 155. Sa wakas, kumpirmado nang dumating ang bagong Yamaha NMAX sa Pilipinas para sa dagdag na naman na modelo ng brand sa lineup model nito sa bansa.
ay tiyak na magkakaroon na naman ng bagong pagpipili ang motor ang mamamayan, lalo na sa mga nagpaplano pa lamang bumili ng isang bagong motor. Itong bagong Yamaha NMAX ay inilabas sa bansa na may dalawang klase ng pagpipiliang variant, ang Standard at ang Tech Max version. Ang presyo ng Standard ay nagkakahalaga sa estimated price na 155,900 pesos. Hindi pa yan ang magiging official rate ng NMAX kasi maaaring madagdagan pa yan pag i-display na yan sa mga kasa o mga branch ng motor trade. Ang Standard variant ay mayroon ng mga kasamang features gaya ng bagong TFT display instrument meter panel, bagong rear suspension na may reserve tank canister at keyless entry, dual disc type na may kasama na rin mga bagong safety features. Samantalang ang Tech Max version ay mayroong bagong engine na nilagyan ng YECVT o Electronic YECVT. Para mas kumpleto at aprobado, ang bagong modelong NMAX ay nilagyan ng newly styling na front face design na hindi lang ginawang mas functional, mas pinalakas ang performance, nilagyan ng mga bagong connectivity at bagong mga safety features, maging ang visibility ng Yamaha NMAX ay mas na-update na ngayon. Ang Tech Max version ng Yamaha NMAX ay nagkakahalaga sa presyo na 175,900 pesos. May bagong mga disenyo ng mga ilaw at DRL kasama ang pagkakaroon ngayon ng projector type LED headlight na nasa gitna. At gaya ng dati ay naroon pa rin naman ang malapad at malaki na front windshield protector nito, kasamang matatalas na edge ng garnish at pairings at ang isang front fender na may karugtong dalawang cover ng mga suspensions. At ang sporty muffler ay nilagyan din ng panibagong disenyo ng cover, kasamang bagong radiator grille cover na disenyo. Maliban dyan ang rear portion naman pagdating sa combination lamp, meron pa rin naman itong dalawang tail lamp na may panibagong version na rin ng disenyo. Ay mas mag-i-elevate ang visibility nitong motor lalo na sa gabi panigurado. Ang lahat ng mga ilaw nito mula sa harapan, gaya ng mga turn signal light indicator at tail lamp ay mga naka-LED type na. Bukod pa dyan ang ilan pang aesthetic sa feel nitong bagong Yamaha NMAX, gaya ng handlebar ay katulad pa rin naman ng sa previous model ang disenyo nito. Hindi pa ito naka-naked handle na madalas inire-request na ng marami sa brand. Pero meron naman itong bagong instrument meter panel gauge, bagong frame at napaka-elegante. Mas gumaganda na rin daw ang accessibility nito katulad ng mga naging issue sa connectivity gaya ng Y-Connect system. Ay mayroon pa rin naman sa modelong ito. Yun nga lang mas modified na ito kumpara sa dati at mas in-update pa. Hindi pa nga lang natin malalaman kung ito ba'y magkakaproblema rin sa hinaharap. Gaya ng dati, ang Y-Connect system nito ang siyang nagsisilbing monitoring system o guide natin para mas maalaga ang maigi itong motorsiklo, na kung saan dito makikita ang ilan sa mga maintenance recommendation gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance o change oil at ang last parking position. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity para makonek ang ating mga cellphone gadget at upang makita natin sa screen nito ang mga call alert at message na nanggagaling sa ating cellphone habang tayo'y nagmamaneho. At pagdating sa makina, isa sa pangmalakasang balita ng Yamaha ang pagkakaroon ng bagong Yamaha NMAX daw, ang turbo ngayon sa buong performance ng makina na tinatawag na Yamaha Electric CVT o YECVT at tinatawag din na Turbo Y-Shift. Meron itong additional na buton sa kaliwang handle sa lower portion makikita sa ibaba mismo ng pindutan ng busina na kung saan nakalagay ang shift name sign nito. Kalakip ng bagong sistemang ito na Y-Shift function ang tatlong klaseng level. Ang unang shift na nakadepende sa piga ng throttle na tinatawag na low kumpara sa mga mababagal na pagpapaandar. Ang pangalawa naman ay tinatawag na medium Y shifting na tumatakbo ng hanggang sa 40 to 60 km per hour. At ang pinakamataas na Y shifting nito ay tinatawag na high na nagpuproduce ng additional acceleration sa motorsiklong ito na nakadepende sa kung anong level ng shifting nito ang pipindutin mo. Baga meron siyang mga nakatagong puwersa sa pagpapatakbo, lalo na kung gusto mo ng mas mabilis ang biyahe, di naman kaya makipaghatawan sa kalsada.
Maganda rin ito kung mga pataas ang kalsada o paahon na kondisyon na kung saan inibigyan ng ekstra lakas ang motorsiklo para mas tumindi pa ang lakas lalo na sa mga akyating kalsada. Kaya naman itong bagong Yamaha NMAX ay mas naging highlighted sa pagkakaroon ng bagong performance na to na turbo sa makina. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 15.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Itong modelo ay wala pang naitatalang kabuuang bilis, pero kung ikukumpara sa old version na gumagawa ng 125 km/h na top speed, malamang sa malamang ay mas lalakas ito ng kaunti kumpara sa dati. Meron itong bore and stroke size na 58mm by 58.7mm at compression ratio na 11.6:1. May fuel supply system na injected type at cooling system na liquid cooled. Mas matipid na rin daw ito sa dati dahil kaya nitong kumonsumo ngayon ng 40 km/L kumpara sa dati na 35 km/L lamang. Ang fuel tank capacity nito ay 7.1 liters pa rin, pero paniguradong mas malayo-layo na ang mararating dahil sa katipiran na nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong magagandang klase ng suspensions, kabilang ang naka-telescopic fork sa front suspensions at unit swing with dual shock and coil spring naman para sa rear suspension nito. Ang parehong braking system sa harap at likod ay mas naging makakapit dahil sa parehong naka-ventilated disc type at naka-hydraulic single disc sa front at rear. Kaya ang pagpipreno ay makakasiguro lalo na sa mga emergency braking. Meron itong kasamang malalagkit din na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na mags. Meron itong kabuuang sukat sa front na 110/70R13 at rear tire size na 130/70R13. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga safety features, lalo na sa brakes na dinagdagan ng anti-lock braking system o ABS na naka-dual channel. Isang safety features na nag-unlock sa mahigpit na kapit ng brake, lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis nitong takbo, upang maiwasan ang pagkaskid o pagkadulas na rin o mapigilan ang pagkasemplang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nilagyan rin ito ng isang traction control system o TCS, isang sistema na nagpapanatili sa balanseng pagmamaneuver lalo na kung may dadaan mo ito sa madudulas at mababatong kalsada, dahil sabay nitong pinapaikot ang magkabilaang gulong para ma-enhance ang stability at mabawasan ang tendensing madisgrasya o masemplang sa kalsada. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay nakakilis entry na rin na may anti-theft alarm system at answer back key system. Mas secure ito kaysa sa mga de-manual key pa lamang o yung mga naka-dangle key pa lamang. Sa bansang Indonesia, 5 klase ng variant na inilabas nito, pero dito sa Pilipinas, 2 pa lamang po ang dumarating. Ang standard variant at ang TechMax version na nagkakahalaga mula sa 155,000 pesos hanggang sa 175,000 pesos.